na hakbang ay kinakailangan nating pasimulan siguro sa mga dokumento dyan. Pero kung ang pag-uusapan sa yung Blue Ribbon lang muna, no? Lahat ba ng 24 kayo, miyembro din ng Blue Ribbon Committee, Sen? Bukod pa doon sa mga sariling staff talaga ng Blue Ribbon? Hindi, tinignan ko 17 lang ang miyembro. Meron palang hindi miyembro. Ayun. Tapos meron pupunta sa'yo. Sen, pwede bang maging vice chair ako ng ganito, ng committee mo? Opo. Siyempre, sasabihin mo, sige, isipin ko. Ano kung gusto mo kung isipin ko nga, di ba? Ayun, oo. Oo. Mabalik tayo doon. Opo. Meron silang kasanayan. May direksyon ang kanilang bawat hakbang at kampanya na gagawin. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa television. Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Pero kahit kailan itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Parang nahihinuya ako na. Kasi ako parang meron akong yung mga iba dyan, baka ramdam ko na yung kaluluwa nila madidistort na naman. Senator Rodante Marcoleta, yan ang nga po sinasabi natin. Ito naman ang panahon para yung mga to, sila naman ang tanongin. Kasi ang angas ka naman, di ba? Sa mga tuwan ko, kala mo sinong malilinis. Pero nagpapatayo ng barangay hall sa bangketa, 19 million. Ayun, ngayon, puro libre na. Napetang ka. Sige, Sen. Istigahan mo na lahat yan. Kasi tinangka ako na naipatawag naroon doon sa ABS-CBN hearing ng kanyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Galing lang sila, mag-imbita na sila pagtatatanungin ka sa programa nila. Pero pag sila inimbita mo... Yung mga angkor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga angkor din nila? Angkor ba yung tawag doon? Angkor pa ang tawag doon, Anong broadcaster, announcer. Yan, yung mga yan. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mo may pagka-personal Kasi kung ikaw angkor ka dyan, kailangan mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag angkor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, makikinabang ang tao dito Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan. At kilalang-kilala ka Opo naman, oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo, oo. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakaroon sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng iba yung kaalaman. Bumul din sa isipan ng tao. Pero pananagutan mo bilang angkor na huwag ka maging bias, Kailangan objective ka para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. Tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Kumbaga public property. Okay. Huwag ka nang magsuot ng mababang kalidad na reading glasses. Ito Dahil ang lang uri ng masaka salamin ako magbigay na opinion. Kausapin po natin si Sir Carlo Villacorta, Vice President Public Affairs and Special Events Division ng... Sandali lang mga kaibigan at nawala. Magandang talakayan muna to bago ako magbigay ng opinion. Nasa television. Opo. Napakadali kasi ng trabaho nila Ang trabaho lang nila magtanong At saka magparatang. Pero kahit kailan itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako, panigurado, madidistort po ang kaluluwa ni Risa Hontivero sa mga birada nitong si Senator Rodante Marcoleta dito sa video na to. Pero bago po yan mga kababayan, isang like at isang subscribe.
Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Scan nyo na ho yung QR code na yan. 938,000 subscriber na ho tayo. Maraming salamat mga kababayan. Pursuant to Rule 10, Section 13, in relation to Section 18 of the Rules of the Senate, I move that we proceed to the organization of various standing committees of the Senate. Okay, ako naman ang magbigay ng opinion, ano. Bigay opinion tayo. Mga legal na rin tayo ngayon, no? Hindi, opinion lang ito. Ibig sabihin, tinitingnan natin kung sino ang tamang may legal na predicament. Okay. Sabi nga ni Senator Marcolita, dapat objective tayo. Neutral. Ang objective natin, yung alamin ang totoo. Hindi yung magtatanong tayo para lang sirain ang isang tao. Ano? Hindi ganon. Hindi ganon ang journalist at hindi ganon ang neutral. Pag ABS-CBN, Mystery Media, ay wala talaga. TV5, GM7, wala na. Puro nga bayad yan eh. Ewan ko ba? Paano kasi sa panahon ni Duterte, hindi sila nire-recognize. Yung kanila kasi pang oligarch kasi sila. Pinapahirapan nila yung taong bayan. So, ngayon magkakaalaman tayo ngayon kung sino ang maimbestigahan natin dito, ano. So, magantay tayo mga kasama, ano, sa pagtatalakayan, ano. So, si Senador Hontiveros at yung 5 magkakaroon ng mga discussion na magandang talakayan at mayroon ng magaling-galing na senador na kung saan ay sabihin natin na nasa katotohanan siya. Alam ko si Senador Marcolita, lagi yan sa makakatotohanan ang mga pahayag niya. Parang lumalabas siya ng neutral. Although, kumapit na rin siya sa kay Pangulong Duterte kasi nakita niya nga si Pangulong Duterte ay alam niya na tama. Kaya doon siya pumanig. So, salamat naman at nakita ni Senador Marcolita na may mali ang ginagawa ng ating Pangulo. Ano? May mali. Kasi nga, ang alam naman natin, paulit-ulit tayo, pero kailangan rin natin ulit-ulitin kasi ang maraming Pilipino, hindi nila naintindihan. May survey pang lumabas, ano? 65% ang nakuha ni BBM. Ang iba'y Sara, 17%. Kay Tambaloslos, 47%. Kay Senate President, 11%. Nako, saan ba galing yung survey na yun? Na pinagluloko tayo sa survey. Yun yung nakakabusit, ano? Yung niluloko tayo. Meron ba ganong survey na nung mga ibang survey, ang layo ng mga pagitan ni Tambaloslos at saka ni President Marcos. Ngayon, mas malayo sila ngayon, ahead sila ngayon. So, yung survey na yan is nabayaran yan na survey. Kaya, namamayagpak ang administration. Pero ngayon, nagpapatawag ang Blue Ribbon Committee doon sa flood control. Nako, billion of pesos ito, hindi 100 million, hindi 125 million. Billion of pesos ang pag-uusapan dito. Yung 125 million, alam nyo mga kababayan, ang daming naubos na pera dito. Kung ang hinahabol natin na 125 million, ang ginastos na nila 300 million o mahigit pa. Tingnan mo, nag-access sila ng oras, ng pera, na walang pupuntahan. Yan yung masaklap ngayon. Yung nga, ulit-ulitin ko, nakikita nila ang butas ng karayom, ngunit ang butas ng palakol ay hindi nila nakikita. Ako, kaawawang Pilipinas. Ewan ko ba? Mayroon kasi tayong presidente na bangag, ano?
Ang hirap pala ng mayroong presidente ng bangag, ano? So, hintayin na lang natin. Hintayin na lang natin pag pumorma si Marcolita kung anong kapupuntahan ng ating bansa. Kung may magagawa ba o wala. Kung walang magagawa, tayo na lang kikilos. Problema lang, medyo nag-aalangan yung taong bayan. Bahala ng taong bayan kung magpapalubog na lang tayo. Okay, yun lang. Maraming salamat.